Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Father. Nung nakaraang linggo po ay ipinagdiwang natin ang National Bible Sunday, the Word of God Sunday. No? Ang salita ng Diyos, ang biyaya ng mabuting balita, ang biyaya ng Biblia. Siguro kung may isang bagay na hindi masyado nang napapansin, nabibigyan ng tuon, ay ang kahalagahan ng Biblia, the Word of God. Para kanina, nagmisa ako sa Baklaran, tinanong ko nung linggo. Siguro pwede ko rin tanong ito sa inyo ngayon dahil kadugtong ng celebration natin nung Sunday ang gospel na ito. Simple lang ang tanong ko, 2 tanong lang. Sagutin niyo po ako ng may katapatan. Yung mga nakasagot na nung Sunday, huwag kayong madaya, huwag niyo nang babaguhin yung sagot ninyo. Ang tanong ay ito, number 1, sino po sa inyo ang may Biblia sa bahay, taas ang kamay? Ang may Biblia sa bahay. Yan. Proud na proud. Next question. Parang alam niyo na kung ano yung next question. Parang ayaw nyo nang itanong ko yung next question, Father. Wag na. Hanggang number 1 na lang. Next question. Sino ang nagbabasa ng Biblia araw-araw? Diba? Sabi nung isa, ay araw-araw si Father naman, pwede namang once a week lang. Araw-araw kasi eh. So yun ang tanong natin. Kung kitang-kita natin ngayon, yung aking kaibigan na dinalaw ko sa kanilang bahay, ang ganda ng bahay niya, pinarenovate niya. Sabi niya, kung ganda-ganda ng bahay mo, sabi niya, Father, may maganda akong altar. Dinala ko sa altar niya, wow, may Biblia. Alam niya po, hinawakan ko yung Biblia niya, dumidikit-dikit pa. Alam niyo ang ibig sabihin? Hindi nagagalaw. Hindi binabasa, display lang. Kaya nga magandang tanong, medyo mahirap na tanong. Bakit nga ba? Araw-araw, kung sino-sino ang gusto mong marinig, kung sino-sinong pinapakinggan mo, kung sino-sino hinahayaan mong magturo sa'yo, magdikta sa'yo, magsulsul sa'yo, ang Diyos ba hinahayaan mo pang magsalita sa'yo? Gaano mo kadalas binibigyan ng pagkakataong magsalita ang Diyos sa'yo? Gaano mo kadalas binibigyan ng importansyang basahin, alamin ang sinasabi ng Diyos sa iyo? Many times, we have proven this. Yung magaganda, matatamis na mga sinasabi, pinapangako at tinuturo ng mga tao sa iyo, sometimes, kasinungalingan. They are not true. Hindi naman pala totoo. Kaya nga ang paanyaya sa atin at paalala sa atin, always rely on the Word of God. Lagi tayong magtiwala, maniwala sa salita ng Diyos. Kasi ano ang sabi ng talinghaga natin ngayon? Ang Diyos ay ang parang magsasaka na naghasik ng mabuting butil. Uunawain natin, uulitin ko, mabuting butil. Walang itinanim na masama ang Diyos. Walang sinabing masama ang Diyos. Walang itinurong mali ang Diyos. Ang tanong lamang ay para tayong iba't ibang uri ng lupa. Gaano at paano mo tinatanggap ang salita at tinuturo ng Diyos? Tayo ba ay yung madawag na lupa, mabatong lupa, lupa sa tabi ng daan, o tayo ay yung matabang lupa? Nasa sa atin yan. Kaya nga, meron tayong kasabihan, everything is grace. Ang lahat ay biyaya ng Diyos. Walang ginawa, walang binigay na masama at mali ang Diyos. Nasa sa atin na yan. Anong klaseng pagtanggap ang binibigay natin sa sinasabi ng Diyos? Namimili lang ba tayo? Alam niyo po, there are different ways of reading the Bible.
Of course, we have our Bible guide. Meron pong tayong matanda ng paraan, Lectio Divina. Naabutan nyo yun, Lectio Divina. The way of reading the Bible. Pero meron pong isang pinausong paraan ng pagbabasa ng Biblia noon. Ang tawag nila dito, Bible cutting. Alam nyo yung Bible cutting? Siguro yung termino hindi nyo alam, pero yung ginagawa alam nyo. Ganito yan. Kukunin ng Biblia at sasabihin, ano kaya ang message ni Lord sa akin ngayon? Tapos hahawakan niya yung Biblia, kakapakapakin, nakapikit pa yan, sabay bubuksan at sasabihin, ito ang message ni Lord. Bible cutting. Bubuksan mo, kinakat. Kung ano lang yung maituro mo, yun ang sinasabi ni Lord. May kwento ng isang lalaki. Bible cutting ang gamit. Dumating sa punto ng buhay niyang depressed na. Gusto na magpakamatay. Sabi niya, Lord, matagal akong naglingkod sa iyo. Hindi ko na kaya. Pero for the last time, gusto kong malaman ko kung anong gusto mong sabihin sa akin. Bago siya magpakamatay, kinuha ang Biblia. Lord, anong gusto mong sabihin? Kinapakapa niya, binuksan, at siya ay kinuha niya ang lubid at nagpakamatay. Naku, sinarado niya. Sabi niya, Lord, siguro nagkamali ka lang ng sabi. Ito yung kay Judas. So sabi niya, Lord, for the last time, ano talagang gusto mong sabihin sa akin? Bakit napakapa na naman niya? At binuksan, gawin mo na ang dapat mong gawin. Ano bang gusto mong marinig? Araw-araw nagsasalita ng Diyos sa iyo. Sa mga taong nagsasabing itigil mo na ang maling ginagawa mo. Sa mga pagkakataong montik-montik ka na. Sa mga pagkakataon na may nagpatawad ulit sa iyo, na may naawa at tumulong ulit sa iyo. Ano pang gusto mong marinig? Nagsasalita na ang Diyos. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, hindi lang natin bubuksan ang mata natin sa mga gusto mo lang makita. Hindi lang natin bubuksan ang tenga natin sa mga gusto mo lang marinig. Higit sa lahat, buksan mo ang puso mo sa mga pinagagawa ng Diyos sa iyo. Dahil kahit kailan, hinding-hindi ka ipapahamak pagtataksilan ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay salitang buhay at bumubuhay. Read the Bible, believe the Word of God, and live the message of Christ. Amen.